Okay, tuloy na po tayo. Nasa part 8 na po tayo. Ang title po nito is Mr. Wood's Suggestion to Flatten the Curve. Suggestion. Yung mga may bibigay ko na pong suggestion para makatulong naman tayo ma-flat yung mga kaso ng yung pagsugpo sa coronavirus. Ano po? Ito po, suggestion ko lang. Sana makarating sa ating presidente, kaya dito sa governor namin o governor ng Albay, kasi mas marami sa kanila doon ang kaso. So sa amin dito hindi naman masyado, kasi sa Albay po kaya ang taas ng mga kaso nila doon, kasi naando sa kanilang airport ang dami nilang turista. So kaya talagang expected na pwedeng tumaas talaga yung bilang doon sa kanila, mas mataas ang bilang sa kanila. Ano po? So itong mga suggestion ko sana makarating sa governor doon sa kanila. Then sa ating presidente, at nagbabalak na mag-take over ng military, at nagbabalak yata na i-extend pa ng May 15 ng ating itong quarantine, enhanced quarantine. Siguro kung mapapakinggan niya naman tong suggestion ko, baka naman magbago ang isip or makapag-isip-isip na baka merong ibang solusyon na hindi lang nila naiisip, kasi military na yung nasa isip. Ano po? So ganito po. Pero okay lang, hindi naman natin masisi ang ating presidente kung gusto niya ng military takeover na nga, kasi ang daming matitigas talagang ulo. Ako nakikita ko talaga marami nagsusugal, maraming iinom, talagang matitigas ang ulo. Ano po? Kasi parang hindi pa nagsisink in sa kanila yung gaano talaga kaseryoso itong problema. Kala nila hindi naman mangyayari sa amin yan. At ang kagandahan lang dito sa atin, pag talagang may nagpositive sa isang lugar, sarado lahat, saka lang sila natatakot, saka lang sila nagsiseryoso pag mayroon na nagpositive sa isang lugar, sa lugar nila. Pero pag wala, hindi mo talaga pipigilan na may matitigas talaga ng ulo. Nagsiseryoso lang yan pag andyan na. Yan po ang ugalingin natin mga Pinoy. Ano ba? So ito, ang una, sabi ng isang Chinese professor, it's better to overreact than to underreact. O ano pong ibig sabihin nun? Mas maganda daw yung mag-overreact kesa sa underreact. Yung hindi ka, mas mabuti daw yung mag-overreaction ka. Sa presidente natin mag-overreact, tulad nitong magme-military option siya, magme-military takeover siya, ang plano niya, tapos mag-extend pa, okay yan. Kahit sa isipin natin, overreaction na. Diba? Hindi natin masisi. Mas maganda daw yung mag-overreact kaysa hindi mag-react. Kasi sa overreact, mas positive ang dating. Ano po? So, yun ang sabi nung Chinese professor na experience nila doon sa lugar nila. Tulad nung isang example ng overreaction, yung pagmi-misting, di ba? Sabi nga ng DOH, anong World Health, o DOH ba nagsabi na, o World Health, na hindi naman talaga nakakatulong yung pagmi-misting. Ano po? Hindi naman talaga nakakapatay ng virus. Although yung pagmi-misting sa mga kalsada, sabihin natin yung bacteria
Saka mga germs dyan, nalilinis. Although, hindi yung virus. Sabi natin hindi yung virus, pero lahat ng germs niya, bacteria dyan, nalilinis. Kung may mga sakit na dyan, kumakalat pang iba, nalilinis. Kaya yung sabing, okay lang mag-overreact at may positive naman na kapalit. So, itong isa pang pwedeng suggestion na pwedeng maganda, ito nabasa ko na rin to nakita ko sa Facebook, yung number coding sa probinsya. Maganda rin po yung magkaroon ng number coding sa mga sasakyan. Kasi nakikita ko talaga, lamang na lamang po talaga kasi yung mga may kotse. Hindi masyadong pinapara talaga. Po yung mga demotor ang pinapara. Yung mga kotse, makapapansin mo, parang walang quarantine, ang dami nila dyan. So kung kukontrolin yan, lagyan ng number coding, okay yun. Tapos kaninang umaga po, nakinig ako sa radyo, napakinggan ko itong si congressman ng Ako Bicol, in-interview siya. Ayun nga, sinuggest niya yung selective quarantine. Okay, pabor ako doon sa selective quarantine kaysa sa military option. Ano po? Kasi yung selective quarantine, yung kusala mataas yung bilang ng mga nagpositibo, yun lang nang kontrolin. At yung selective quarantine, babagay po yun dito sa isa-suggest ko pa na isa. Mas magagamit tong selective kaysa military option, medyo baga magkagulo lang po lalo. Ano ba? Stop focusing on number of positive cases and death cases but on the yun nga siya sabi ko kanina pa, wag po natin fokusan yung pagtaas nung numero ng nagpo-positibo saka yung namamatay. Ang tignan natin, dun ba sa positibo, ilan dun ang mild cases, ilan dun ang severe cases, di ba? Dapat pinapakita na yan para nawawala yung takot ng tao. Plus makita natin na mas marami yung mild cases na kaya naman, hindi dapat katakutan. Ano po? So, wag natin katakutan yung dumadami. Kasi talaga itong virus na ito, mabilis talagang kumalat. So, ang panlaban dito is prevention. Kasi mabilis talagang kumalat. Hindi naman siya talaga nakakamatay. Depende, ang severe cases is depende sa tao kung paano magre-react doon sa virus. Kung dati na siyang may sakit, matanda, talagang delikado siya. Pero yung mga malalakas, mild cases. So, wag po tayo mag-focus dun sa mga number na yun. Wag tayo matakot na tumataas na tumataas. Natural kasi malakas ang hawaan Mabilis talaga maghawaan to. Ang pukusan natin, paano natin ipe-prevent? Testing na natin yung quarantine, lockdown, testing na natin. So, try naman tayo ng panibago. So, meron po akong isasuggest mamaya niya. If mild cases is higher than severe cases, kung mas mataas yung mild cases kaysa dun sa severe cases, so wag tayong matakot, wag po tayong magpanic. Kung mas mataas yung mild cases, wag nating katakutan. Tatuin na lang natin na trangkaso lang sila, mataas lang na trangkaso. Kaya lang ang problema dito, mabilis silang manghawa. So, yun ang kukontrol natin, yung panghahawa ng mga asymptomatic. Paano natin kukontrolin yung mga asymptomatic na nakakapanghawa? Although, hindi naman, yung karamihan na hawa nila, hindi naman namamatay. Hanggang sa makapanghawa ng matanda yun, o may sakit, dun may namamatay. Ano ba?
Wag natin, ayun sabi ko nga dito, wag natin pag-abalahan yung pagbibilang ng nagiging positibo. Wag natin pukusan 'yan. Ang pukusan natin paano makokontrol yung infection. Ano ba? Wag tayong matakot na hindi nagpa-flat yung cord. Sabi natin tuloy pa rin ang pagtaas. Wag na natin anuhin yun na. Wag na natin pilitin na bumaba. Isipin na natin yung mga prevention na pwedeng ikat na natin yung pagtaas. Ano po? I-slice na natin dito para yung cord, sabi nga, to flatten the cord. Habang gumaganon. So, meron po akong suggestion. Ano po? Sana kung nakikita nyong maganda tong suggestion ko, yun ang naisip ko. Kung makikita nyong maganda, i-share nyo to. Mag-comment kayo, then i-share nyo. Kung gusto nyong makarating to sa dapat makarating na pinuno natin. It's either sa, ito nga sabi ko, kay Governor Salcedo ng Albay, baka pwede niyang testingin to sa lugar niya. Pilot testing niya tong suggestion ko, or kung makarating kay President Duterte, gawin na sa buong Pinas. Ano, itong isa-suggest ko. So ang suggestion ko kasi dito, magkaroon tayo ng mass testing. Mass testing kasi available na po yung rapid testing kit. Yung 45 minutes lang matetest mo na kung positive, negative. Inayawan to ni Secretary Duque dahil ang sabi ni Secretary Duque, madodoble lang kasi hindi naman yan accurate. Tinitingnan lang niya yung hindi talaga yan natetest ng accurate. Madodoble lang, tetestingin mo po uli nung accurate. So, kaya inayawan to ni Secretary Duque. Pero meron akong isasuggest kung paano to magagamit ng mapapakinabangan yung rapid testing ng magagamit natin ng maayos on the budget kasi mura lang to. Mass testing on a budget, ano po, na gamit yung rapid testing kit na galing Japan, ano po. Sabi nga ni Congressman Ako Bicol, bumili na sila niyan at parang i-donate nila. So sa akin dito, ang pinaka-point ko, wag nating gamitin yung rapid testing kit na yan para pang contact tracing. Kasi ang nangyayari po kasi dito ngayon sa atin, nakikita ko, puro tayo contact tracing. Mali. Kasi yung contact tracing, huli na yun eh. Huling reaction na yun. Dapat, bago pa lang maka-infect, ma-test na natin. Kasi yung ginagawa nating contact tracing, late reaction yun. Ano po? So, tuloy tayo. So, yung suggestion ko is paano natin makukontrol yung pagdami ng infection, paano pagkalat, paano natin makukontrol na hindi natin sinasakripisyo yung ekonomiya natin. Ibig sabihin, hindi natin kailangan mag-lockdown pa, mag-extension, hindi na natin kailangan mag-military takeover. Meron naman tayong pwedeng gawin na mas magiging effective para mag-prevent. Ano po? Nalubat. Tuloy po tayo. Medyo nalubat lang yung aking cellphone. Tuloy ko po ulit. So ito po yung April 20 kahapon. Ito po yung bilang nung
total number of cases natin, 6,259. Ano po? So, yun po yung sinasabi ko. Huwag natin tignan ng as a whole. Huwag natin tignan ng, 6,000 na yung bilang dito sa atin na nagkaka-positive. Ang tanong, ilan dyan ang mild cases? Ilan dyan ang severe? Yun ang dapat nakikita na dapat natin yung kung ilan dyan ang mild, saka ilan ang severe cases. Kung ako tatanungin sa tingin ko ito lang ang severe cases dito, ito yung mild, 6,000. Baka ito lang yung dito, yung severe cases. So, yung sasabihin nyo, kung dito naman tayo sa namatay, pasensya na po doon sa mga namatayan, kahit kung pasensya na po kung medyo anong magiging ko dito. Kasi kung tutusin, maliit pa rin po sa populasyon natin, maliit pa rin po yung 409. Hindi naman natin binabaliwala. Kaya lang, talagang minalas sila na sila yung tinamaan. Na mayroon na silang mga severe, hindi nila kinaya. O may dati na silang mga sakit. O medyo, talaga ito yung vulnerable na, ito yung mga mahihinang sektor, tao sa atin sa ating populasyon. So kung titignan natin doon, mas malaki pa rin ang kaso ng mild cases sa severe cases, dahil depende nga, sabi ko, sa reaksyon ng tao kung paano niya i-handle yung virus na po. So kung matuturuan pa natin yung mga mild cases na yan, matuturuan natin yan kung paano i-handle kung paano pagagaanin pa yung i-handle yung virus, matuturuan pa natin yan. O madidetect natin yung mga asymptomatic, makukontrol po natin to. So yun po, tuloy po tayo sa pag-usap natin kanina. Yung aking isasuggest para makontrol natin yung pagtaas. Ano bang suggestion na maganda para baka magdalawang isip naman yung ating presidente na wag na mag-military. Baka makarating naman sa kanya to, baka pwedeng ito na lang ang gawin niya. Ano po? Sa akin kasi, mass testing ang sasuggest ko. Mass testing. Pero sasabihin sa akin ng presidente, wala na akong perang pambili. Wala akong pambili niyan na buong ite-testing natin buong tao sa Pilipinas, buong population. Babudgetan natin. Wala na pong pera. Sasabihin sa akin ng presidente. Ito po kasing mass testing na ito isasuggest ko is 1/4 lang naman. Hindi naman lahat ng population. Ang sasagot ko sa kanya nito, hindi naman po lahat ng tao sa Pinas magkaka-COVID. Ano po? Ba't naman natin bibilihan yan lahat? So 1/4 lang po ng populasyon ang bibili natin na rapid testing kit. So 1/4 lang, o di mag-aagawan. So mamaya papaliwanag ko po yan kung paano yan magagamit. Yung 1/4 na yan, na 1/4 ng bilang ng population natin, yun lang ang bibili natin na rapid testing kit. So tuloy po natin to. So kung bibili po tayo ng mas maramihan na mass testing, itong rapid testing kit, at kung paano tayo nagpamigay ng amelioration, yung program natin, kung paano tayo namigay ng pera, 5K, 8K, why don't we try, bakit hindi man tayo mamigay tayo nitong rapid test kit
sa bawat pamilya, sa bawat Pilipinong pamilya, para magkaroon naman sila ng confident na may magkasakit dyan sa loob ng pamilya, mayroon silang confident na makakapatesting sila. Mawawala yung takot na pumunta sa ospital para magpa-testing. So, ang isasagot na naman sa akin, hindi ko nga kayang bilihan ng bawat pamilya ng itong rapid testing kit. Hindi ko kayang bilihan ang bawat pamilya dahil wala nang masyadong mahal. So gagawa po tayo ng, sabi ko nga, 1/4 lang ang bibili natin, hindi naman lahat. So ganito po, paano po ito, how it works. Sige, tuturo ko na po how it works. So bawat pamilya bigyan natin ng rapid test card. Tawagin natin COVID rapid test card or hindi card, ang tawag, stab. 3 stab per family. Each Filipino family. Barcoded din siya. Kung paano yung SAC form, barcoded, yung ibibigay natin na rapid test card is barcoded din. Tatlong card kada pamilya. So, aano'y naman nung pamilya yung kada card na yun, yung parang health card, aano'y naman nila yun. Magagamit nila yun kung gusto nilang magpa-testing, magpa-swab. Gusto nila malaman na sila ay positive o negative kung meron silang naramdaman na sintomas. Ano po? Kasi ang nangyayari po ngayon, tulad ko, nagkatrangkaso ako. Hindi ko alam kung COVID ba to or trangkaso lang talaga. And wala akong lakas loob pumunta dun sa testing center kasi andun yung stigma, andun yung takot na pag nag-positive ka, pagkakaguluhan ka ng media, pagkakaguluhan ka, ila-lockdown, maapektuhan lahat ng yun po yung mas nakakatakot. Naranasan ko po to nung nagtrangkaso ako. Talagang yun ang iniisip ko, yun ang natutulog ka, iniisip mo kung paano kung positive ka, paano yung pamilya mo, apektado lahat, trabaho mo. Kasi para kang malalagay ka na sa spotlight, pag-uusapan ka na. Yun ang dapat maalis natin. So dapat maging normal na to, maging normal, balik na tayo sa normal. Tanggapin na po natin itong sakit na to. Isipin na lang natin kung paano to gagamutin, yung paano mai-prevent. So isa na nga po to sinasuggest ko, bigyan ang bawat pamilya ng 3 card. So para yung takot sa atin mawala. Na yung may umuubo diyan, may sore throat dyan, meron dyan nilalagnat, punta na siya dun sa testing center na ano natin kung saan magte-testing ng rapid test. Gagamitin niya na yung card niya na isa, i-claim niya yun dun. So magpapatesting siya dun. Pag nag-negative siya dun or nag-positive siya dun, pag nag-positive siya, kung mild lang naman, kung titignan mo yung bahay, pwede naman siyang i-segregate sa pamilya niya, di pauwi na lang. We treat this as normal na trangkaso lang. Basta edukasyon lang, tuturuan lang natin ng edukasyon na tamang pag-iingat. Kahit po COVID, pwede naman talaga sa bahay lang. Pag basta mga mild, ano pa. Ngayon, pag talagang kailangan i-hospital, di hospital. Pero kung mag-negative, balik yung card para pag talagang nag-negative ako niya, kung nagpa-testing ako, nag-negative ako, balik sa akin yung card para pag lumala yung nag-negative ako ngayon sa ilang araw, naglumala yung hindi pa rin nawala, binigyan na ako ng gamot ng doktor,
lumala pa rin, hindi pa rin gumaling, naituro na sa akin kung ano magiging mga sintomas na susunod, doon ano pa. So balik na naman ako doon, pa-testing na naman uli ako. Ano pa? So ito po yung ang ibig ko po lang po dito sabihin sa rapid test card na to, hindi naman po lahat sabay-sabay magkakalagnat yung tao sa buong Pinas. Hindi naman po sabay-sabay yan magpapatesting. Kung sino lang po yung may nararamdaman. Bibigyan na natin sila ng bibigyan na natin ang bawat pagbigay mo ng card sa likod, nandoon na yung mga sintomas. May instruction na doon kung ano yung mga sintomas na pwede na silang magpa-testing. Ano po, or may number doon na pwede nilang tawagan. So gagawa tayo dito ng kada probinsya o kada syudad ng testing center na. Although meron na, pero i-insert na natin tong rapid test card na to. Bahala na po kayong gumawa ng guidelines. Basta ito lang ang mga suggestion ko lang. Ito lang, magkaroon tayo ng mobile rapid testing center. May umiikot na mobile na pang testing para doon sa malalayong lugar na nabigyan ng testing card. So para hindi sila makapunta dahil nasa malayo sila, may mobile na pumupunta doon. So yung gusto magpa-testing doon, testingin na lang doon sa mobile. Kasi yung rapid testing kit na yun, 45 minutes lang naman, malalaman na eh. Ano po? So ang bibilin lang po natin dito is kada syudad, bibigyan lang natin ng 1/4 ng population nila. Yung total population nila, bigyan natin sila ng rapid test kit na 1/4. 1/4 lang. Kasi hindi naman lahat yan magkakasakit. Hindi naman pwedeng bigyan natin sila lahat ng, kung ilang population yan, bigyan natin lahat ng total din na rapid test kit na yan. Masasayang lang yan. Kasi hindi naman lahat yan magkakasakit. 1/4 lang ang i-allocate natin. So, pag naubos yung 1/4, i-replace natin ulit. Pero, imposible. Kasi hindi naman lahat magkakasakit. Hindi lahat naman magkakatrangkaso. Ang i-prevent lang po natin dito, yung bago pa lang makapanghawa yung tao, na-testing na natin kung positive o negative. Kunyari, malaman na natin kung trangkaso lang yan o COVID na yan. Ano po? Bago pa lang makapanghawa, nakapatesting na. Hindi yung bibili lang tayo ng mga rapid test na gagamitin lang natin pang contact tracing. Late na po yun. Huli ng action yun. Huling action na po yun. Mas maganda yung bago pa lang makapanghawa na testing na natin. Kesa yung tetestingin mo pag nakapanghawa na. Contact tracing. So, mali po. Mas maganda yung testingin mo na nang magkakahawaan pa lang. Bigyan mo ng confident yung bawat Pilipino, bawat household, bawat pamilya na meron silang card na hawak, na confident sila na pag meron dyan nagsintomas, takbo na agad sa hospital, magpapatesting. Pag negative, balik. Pag positive, bigyan ng gamot. Kung pwede sa bahay, turuan kung paano hindi makakapanghawa. So, bawat pamilya, sa bawat loob ng pamilya, confident sila na. Kasi nangyayari po talaga ngayon, yung mga nagkakasakit ngayon, nagkakatrangkaso ngayon, nagkakaubo ngayon, wala. Hindi naman yan na sinasarili na lang nila. Tulad nangyayari sa akin trangkaso ko, gusto ko man magpa-testing, gusto ko man para ano din ako sa pamilya ko, mahawa ko, o yung kapitbahay ko, paglabas ko. Wala akong magawa. Hindi ko naman malaman kung COVID to, trangkaso lang. Pero kung meron akong hawak ng card, malakas ang loob kong pumunta dun sa center para magpa-testing. So, pag negative, balik sa akin yung card ko. Pag lumala uli, after ilang araw, lumala uli yung, talaga lumalala yung ano ko, balik na naman ako doon, pa-testing uli. So, ganun po. Kagawa lang, magkakaroon lang ng guidelines. Gawa na lang to ng guidelines. Basta makuha lang natin yung pinaka main ano ko.
Kasi ganito po yan, nung sa US po kasi nagka-problema sila. Bakit rumami yung na-infect sa kanila? Kasi yung mga taong hindi insured, takot pumunta sa hospital. Sa US po kasi, 'di ba, ang health care nila doon, dapat insured ka doon. Para pag na-hospital ka, kasi ang mahal ng hospitalization nila, kaya takot magsipunta yung mga hindi naka-insured. Kaya hindi na nagpapatest, nasa bahay na lang. Kaya lumaki yung tumaas yung ano nila doon, infection. Ano po? So, ganun din sa atin dito. Yung mga taong maliliit na walang kakayanan magpa-testing ay sinasarili na lang yung mga nararamdaman nila. Ano po? Kaya nakakapanghawa. So, yun ang dapat alisin natin sa bawat Pilipino. Magkaroon sila ng lakas ng loob magpa-testing kasi meron silang nahawak na card. Card pa lang naman yan eh. Kahit bigyan natin yan tig sa 10, card pa lang naman yan. May barcode dyan na naka-barcode din dun sa test kit. So, ibig sabihin may naka-reserve, may patago na ako dun na kit. Pero hindi ko naman, kung hindi naman ako magkasali, hindi ko naman magagamit yun ng iba. 1/4 lang ng population, may naka-reserve dyan na test kit. Hindi pa naman ako magkakasakit ngayon, gamitin mo na ng iba. Diba, pag naubos, refill ng national. Diba? So, sana medyo naglilinaw na. So, sabi nga dito, sa US, mahal ang hospitalization, di ba? Hindi libre doon ng pagpapa-hospital. So, dito, ang swerte nga ng mga Pilipino dahil yung mga positive cases dito, free. Meron nga dito 1.3 million binayaran, sinagot ng PhilHealth. So, napakaswerte talaga natin mga Pilipino. Mas mayaman tayo sa mga Amerikano kasi sa kanila hindi nila mabigyan ng libreng gamutan yung positive cases nila. So ang mangyayari nito, allocate kung gustong gawin to sa buong Pinas, i-allocate ang kada syudad ng 1/4 ng populasyon niyan, i-allocate mo ng rapid test kit barcoded kasi 1/4 lang i-allocate kasi hindi naman lahat po yan magkakasakit, hindi naman mauubos po yan. So kung maubos mo yung 1/4 na yun, i-replenish mo na lang. So kada syudad bibigyan mo ng 1/4 na alokasyon ng buong populasyon niya para yung tao, pero yung tao buong populasyon bibigyan mo na ng stub ng card na pag kailangan nila magpa-testing dahil may nakalagay dun, bibigyan mo naman mga babasahin kung kailan sila magpapa-testing na naramdaman nila. So, magkakaroon sila ng confident na nag-ubo-ubo, papatesting na ako kasi meron ako nung card. Diba po ba? Lalakas ng loob nila magpa-testing kasi lalo na kung natrangkaso sila dyan, magkakaroon sila ng confident magpa-testing kasi meron nga silang hawak. Kada pamilya, kung paano natin binigyan ng amelioration program, kung paano natin binigyan ng pera yung mga tao. So, ganun din. Bigyan din natin sila ng tigta 3 card kada pamilya. Kasi hindi naman lahat ng pamilya magkakasakit. Kadito yan sa isang pamilya, kahit 10 pa yan, hindi naman yung sabay-sabay magkakasakit. Kaya may nakareserve sa kanilang 3. So, pag ginamit yung isa, nag-positive, di siyempre, i-test mo na to lahat ng kapamilya niya. Pero kung nag-negative, ibalik. So, basta may naka-reserve lang sa kanilang 3 para hindi tayo bumili ng maraming rapid test
kit. So, ang naka-stack lang natin dyan, 1/4 lang ng populasyon. Pero yung pamimigay natin na card is tig-tatlo bawat pamilya. Hindi naman po yan magkakasakit sabay-sabay siguro. Ano po? So, testing. Pag naubos yung kit, replenish na lang. 1/4 uli. Ano po? Pero, napaka-imposible naman na maubos yun. Ito nga, number 2, buong Pinas na to. O di kada city, sabihin na natin ilan lang naman ang nagkaka-positive sa kada city. Ito buong Pinas na to. So mag-stack, kung buong Pinas, hindi mag-stack ka ng 7,000 sa bawat 7,000 na 1/4 7,000 na rapid test kit, kaya pa sa kada city. Ito nga buong Pinas na itong number na ito. Diba? So kayang-kaya mag-stack. Kada syudad mag-stack ka ng kahit 2,000 lang na rapid test kit. Ano naman hindi naman lahat ng city ganito kataas ang number. Ano po? So sana nagigets niyo na. So, ang kagandahan kasi nung rapid test card na yun, mawawala yung stigma saka takot sa bawat Pilipino. Mawawala na yung kinakatakutan nila. Pag-uusapan na sa radyo to, tulad nung amelioration, nawala po ang takot nung mga sa amelioration, ang pinagkakaabala na po ngayon ng tao, yung 5,000, paano sila makaka-receive, paano nila yung sa Facebook po, yun po ang pinagkakaguluhan ngayon, yung 5,000, paano sila makakakuha nun, paano sila magiging qualified. So doon na po nakapokus ang tao ngayon. Nawala na yung takot nila dun sa COVID. Hindi na ngayon pinag-uusapan si COVID sa Facebook. Ang pinag-uusapan na ngayon, pagbukas mo ng Facebook, puro amelioration na. Ano po? So, gano'n din po, pag tayo nagpamigay ng, pagkatapos nitong amelioration, magpapamigay tayo ng rapid test card. Kada, pag-uusapan na to sa radyo. Magkakaroon na ng confident, tataas na ang confident, mawawala na yung takot. Ano ba? So, this will give assurance to every Filipino to take the testing when symptoms arrive. Cold, flu-like symptoms. So, magkakaroon na ng assurance yung kada Pilipino na magpa-testing pag meron na silang symptoms na meron na silang naramdaman ng cold or flu, symptoms ng cold or flu. So, hindi na ako makakapanghawa kasi pag nagkaroon ako ng sintomas, takbo na ako. Ano po, hindi naman, sabi ko nga, hindi naman tayo sabay-sabay magkaka-sore throat dito sa isang komunidad. Siguro, sa isang komunidad, sabi natin nagkasabay-sabay dito, 5, takbo kami dun. Maliit pa rin ang bilang. So, talagang tuturuan na lang natin yung populasyon kung paano mag-ingat and ano yung mga tamang kung kailan ka talaga magpapatesting na maramdaman mo. Kung sipon lang o kung mga sipon-sipon, magpatesting na. Lalo na kung sa lugar na yan, kunyari itong lugar na to may nag-positive na, di talagang babantayan na natin. Hindi natin kailangan i-lockdown yan. Babantay lang natin dyan kung sino yung may sipon na dyan, patesting na rin agad. Ano po? Kung may nag-positive dyan. So, lahat yan, wag naman natin, tuturuan natin sila na hindi lahat, magpapatesting na lahat. Mauubos talaga yung stock natin. Pipiliin pa rin natin. Bibigyan pa rin natin sila ng, ganito rin po yan O, kunya, pagdating do sa testing area, ihiwalay pa rin natin yung, i-interview natin, anong nararamdaman mo? Sore throat, dito ka. O, ikaw nararamdaman mo? Fever, dito ka. O, ikaw anong nararamdaman mo? Masakit katawan, dito ka. Pag-hiwa-hiwalay na natin para maano natin kung sino talaga doon sa tingin natin na magpa-positive.
kung sipon-sipon mal o kaya na makikita ng doktor medyo overreaction lang, pwede niya naman ano yun, turuan. So bahala na pong gumawa ng guidelines. Ito yung kung ipapatupad to, bahala na po sila kayong gumawa ng, kasi pag inisip ko pa malulukol-lukol na po ako. Each member will use a petition card when they become assign a government hospital to conduct the testing. Meron na mga tayo mga testing facilities kada syudad ngayon. So maganda naman kung igagawin natin to kasi may mga testing facility ng kada probinsya, kada syudad. Lalagyan natin kada syudad ng testing facility para yung hindi na dapat kada city meron talaga. Kasi para ako kunyari nagkatrangkaso ako, pupunta ako diyan sa city na hindi na ako pupunta kung saan sa pang probinsya. Kada city dapat meron testing area. Para tulad ko, nagkatrangkaso, takbo ako diyan kung meron akong card. Ngayon, wala. Ginamot ko na lang sarili ko. Hindi ko alam kung ano talaga to. Kung trangkaso talaga to o COVID. Paano kung napaghahawaan ko na yung mga kapitbahay ko diyan, napaghahawaan ko na yung pamilya ko. Pero kung meron ako nung card na pang-testing, takbo na ako dun. Sa unang araw pa lang, nung lagnat ko, takbo na ako dun. Kasi confident ako na meron akong stub, meron barcode diyan, meron akong pang-testing dun para sa akin yun. Po? So, sana na nyo, nagigets na. So, yung kagandahan ng rapid testing, pagpunta ko dun sa hospital, intay lang ako ng 45 minutes to 1 hour, malalaman ko na yung resulta kung nag-positive ako. Po, ganun lang kabilis. Kung negative, uwi. Obserba uli. Pagdating ko dun, bibigyan ako ng gamot, ng mga para sa sintomas. Pag hindi pa rin nawala, pwedeng sasabihin sa sige, bumalik ka, testing ulit. Pag hindi gumaling, doon sa binigay ng mga gamot, ibig sabihin, pag gumaling, edi cold lang yun sa flu. So ang importante po dito, magkaroon tayo ang puntos ko lang dito, magkaroon tayo ng mass testing na hindi kailangan bigyan tigi-isa. Kasi sabi ko, hindi naman yan sabay-sabay magkakasakit. Hindi naman natin kailangan bilihan lahat. Kasi kung bibili tayo ng buong population, bigla nagkaroon nakadiscover ng gamot, o di aanoy na natin mga pan-testing na yan, may gamot na, di na sayang. So, ang bibilin lang talaga natin is 1/4 of the population. Kahit sa buong Pinas, 1/4 of the population. Kasi, ito lang naman yung kaso natin, 6,000 Di bumili ka ng 10,000 kit, lalampasan mo pa. Buong Pinas, hati-hatiin mo pa to sa buong Pinas. Sabihin natin, kada syudad, bigyan mo tig pa 500 na kit or 1,000 kit. Basta 1/4 nung populasyon nila. Pag naubos, refill. Hindi bigla ng bili. Sabi ko nga, mass testing on a budget. Hindi bigla ng pagbili ng pang-testing. Kasi hindi naman sabay-sabay magkakasakit ang populasyon. Po? Yun po ang puntos. So, kung positive, depende kung ano mapag-usapan, kung i-admit, kunyari, nag-positive pag i-admit para matesting uli, kasi rapid lang naman to, rapid test na, itetesting uli nung mas accurate kung mag-positive. Pag negative, pauwi na lang, bigyan ng gamot, obserbahan uli, kung kailan siya pwedeng bumalik.
for testing ulit. Kung tumuloy-tuloy, ano po. Magkaroon ng programa na yung mga tao ma-encourage naman na gamitin yung card nila. Huwag katakutan na magpa-testing. Alisin na kasi dapat natin yung stigma na pag nag-positive ka, pagkakaguluhan ka na dito, isla-lockdown na. Alisin na natin yun. Alisin na. Pag kunyari, nag-positive, wag na natin i-lockdown. I-segregate lang yung tao or kunin lang yung tao. Testing yung buong pamilya. Dalhin kung saan. Sa quarantine facility. Pag may nag-positive ulit, wag na natin itrato na ila-lockdown natin yung buong ano. Kasi trauma lang nagiging trauma lang. Kasi yung hindi naman porke positive ka dito, mauubos na yan mga kapitbahay mo na yan. Kahit nga sa loob ng bahay, pwede naman. Basta maingat lang kayo, hindi na kayo magkakahawaan. Yung kapitbahay mo pa kung di ka naman lumalabas. Alisin na natin yung stigma na may positive na isanda nyo, makakahawa na yun ng marami. Kung lahat naman niya may mga card na pang testing, hindi na matatakot mga yan na may positive dito. Ano po? Kunyari, may nag-positive dito, hindi na matatakot yan kasi lahat sila may card Lahat sila pwede magpa-testing. Siyempre, sasabihan lang na magpapatesting ka, hindi yung nag-overreact ka lang. Talagang may sintomas ka. So, yun na nga. Kung may nakikinig man ito, yung Governor Salcedo, baka pwedeng mag-pilot testing siya nito sa lugar niya. Bago kung hindi man makarating to kay Presidente. Pero kung gusto ni Presidente makarating sa kanya, gusto niyang testing nito sa buong Pilipinas, kayo na po maggawa ng guidelines. Kayo na po, kung meron ako ditong hindi kulang, o didagdagan nyo na lang. Basta binigay ko lang yung idea kung paano tayo magkakaroon ng mass testing na mura. Itong programa na to, itong mass testing na to, sigurado mag-i-ensure to ng winning and magpa-flatten to ng curve. Sigurado magpa-flat ang curve. Sigurado win-win solution po ito. So, yung wag tayong umasa po sa vaccine kasi baka maulit na naman yung sa dengue controversy na nakaligtas ka nga sa COVID-19 after 1 year, 2 years, 3 years. Ang daming nagbabagsakan, ang daming namamatay dahil dun sa vaccine. So, wag po tayong umasa dun kasi hindi pa tested. Buti na lang kung meron dyan madidiscovering dati ng gamot. Tinesting o nag-epekto sa nakagamot sa COVID. Okay yun. So, itong mass testing program na to na kontrolado, monitored, less expensive way of preventive measure. Preventive measure na po kasi ito. Yung sinasuggest ko is preventive measure na hindi magastos. At dito lang sa Pinas tayo mag-uumpisa nito. Only in the Philippines nga sabi. Tayo nakaisip. Tulad ng South Korea, meron sila doon naisip naman nilang parang ganitong programa. Ang naisip naman nila yung drive-thru para naman yung mga may sintomas magda-drive ka lang doon sa
Magdadrive ka lang doon sa drive-thru nila, testingin ka na, iwan mo lang email mo, number mo, ito, iaano na sa yung resulta. So parang dito, ganito rin, parang ganito rin yun. Ibang paraan nga lang. Ano po, magkakaroon din tayo ng mass testing sa ibang paraan na matipid. Ano po? Matipid kasi 1/4 lang ng population na ang i-allocate natin. Kung medyo kulang na kita natin, magdagdag na lang. So, yung card, bahala na pong gumawa ng guidelines. Yung card, kung pwedeng may expiration yun, bahala na po kung anong, kung paano magawa na lang po ng guideline kung paano i-ano yan sa local level, sa national level o barangay level. Ano po? Bahala na po kayo. Basta sana nakuha na yung idea. Sabi, ito nga, kasi nga, kung magbibili lang po kasi tayo dyan ng rapid testing kit, kung magbibili lang tayo dyan at gagawin lang natin sa contact tracing, parang hindi win-win solution yan. Contact tracing is late reaction, hindi prevention. So, yun lang, edukasyon lang para yung tao naman na may hawak, wag matakot na magpa-testing. Kasi magbibigay talaga yun ng confident na lahat ng bahay meron silang card. So, hindi na nila kakatakutan ang COVID. Kasi lahat sila may magka-sintoma sila, meron silang stab, meron silang magagamit, makakapunta sila doon. Kaysa ngayon, ang nangyayari ngayon, pag may trangkaso dyan, ginagamot na lang yan, sinasarili na lang yan. Hindi na yan, nagtatago na lang. Dahil sa takot na, yun nga, yung nangyari sa akin, ang kinatakutan ko yung spotlight, yung pagkakaguluhan ka ng media. Hindi mo alam kung makakabalik ka pa sa trabaho mo. Yun po ang mas kinatakutan ko kaysa dun sa virus, kasi yung virus na pag-aralan ko na hindi naman talaga dapat katakutan. Depende lang yun sa tao kung paano magre-react yung. At saka po, meron pala akong isa pa po, meron akong formula at treatment. Meron ako dito sa sunod kong video, meron akong meron akong ituturo na Mr. Woods supported treatment and Mr. Woods anti-flu formula. Ito pong anti-formula ko, tested ko na po na napakagaling sa flu, sa trangkaso. So kung ito magba-viral, kung ito magagamit dahil mura lang naman to, dahil over the counter lang to mga gamot na to. Kung ito, dahil tested ko naman na magaling talaga sa flu, sa mga sintomas ng flu. Saka ng kung ito po magagamit ng buong Pinas, lahat ng tao po sa Pinas magiging asymptomatic na. Ito pong anti-flu formula ko, hindi po to gamot. Ito po, gamot lang siya dun sa sintomas. Pero yung virus hindi niya papatayin. Tulad ngayon, galing ako sa trangkaso, ginamit ko tong anti-flu formula ko na to. Wala akong naramdaman, naging asymptomatic ako. Pero nung unang araw, ang ramdam ko, pataas yung mga nararamdaman ko. Kung hindi ako nakainom nito, hindi bababa yun. So, ang nangyari, naging asymptomatic ako. Pumapasok ako dyan sa mga pagbibili ako sa sa butika, tinututukan ako dyan. Asymptomatic na ako kasi
Hindi naman, wala akong fever, wala akong lagnat, pero alam ko may trangkaso ako. Dahil doon sa iniinom kong gamot, napapababa niya yung lagnat, napapababa niya yung sakit ng katawan, napapababa niya yung reaksyon ng katawan natin sa sakit, sa virus. Pero although hindi siya gamot, hindi niya napapatay yung virus. Tulad ngayon, galing ako sa trangkaso, yung virus nandito pa sa akin yan. Kasi hindi pa naman nagre-react yung yung antibodies ko, yung immune ko. So, pero lahat ng sintomas napapababa nitong anti-flu formula na na-discover ko. Over the counter lang naman pati. Pag ito kumalat sa buong Pinas, nag-viral ito, malaking problema po ng gobyerno. Bakit po? Hindi po ito makakatulong. Although na-discover ko magaling na gamot, hindi po makakatulong kasi lahat ng tao magiging asymptomatic, mawawala ng sintomas. Kasi magaling siya, na-tested ko na po ito sa trangkaso, talagang magaling. Tapos itong supported treatment ko pa, pag sinundan yun, magiging asymptomatic yung tao. Baka lahat ng reaction sa virus mapababa nitong formula na to sa kanong treatment. So, anong mangyayari sa atin dito? Lahat tayo asymptomatic. Mas dadami ang mahahawa. Kaya, itong suggestion ko po na to, kung ito hindi maipapatupad, yung mass testing, tapos nag-viral maraming gumamit nitong formula ko sa kanong treatment, ano pong mangyari? Hindi po makakatulong. Makakatulong pa akong lumala yung infection, yung pagkalat ng virus. Kasi nga, naging asymptomatic na lahat ng tao dahil na-discover ko yung magaling na gamot para sa mga sintomas. Sintomas lang, hindi yung pamatay ng virus. Ano po? So, nagigets nyo. So, paano kung lahat asymptomatic na? So, kailangan mass testing, di po ba? So, ito na po, lalabas yung sinasuggest ko na mass testing na 1/4 of population, yung rapid testing card na sinuggest ko. So, para po mas maintindihan natin kung ano yung sinasabi kong supported treatment saka yung anti-flu formula ko na na-discover, panoorin na po natin yung mga video ko na to. Kasi para maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. Ano po? Sige, sa susunod na pong video. Yun lang po ang masasabi ko dito. Sana nakuha nyo yung idea nung rapid testing kit, card, stabs, o paano yun mag-work. At pag napanood nyo yung formula sa yung treatment ko na ituturo, baka sabihin nyo, oo nga, magiging asymptomatic na lahat ng tao pag ginamit yun. Kasi nasosuppress nun yung sintomas ng COVID. At hindi yun makakatulong sa atin kung lahat tayo asymptomatic na. So, yung pong sinasuggest kong mass testing ng rapid test kit card o stabs, yun po ang sagot naman dito sa supported treatment saka sa anti-flu formula na ituturo ko. Siyempre, asymptomatic na, paano natin matetesting nga yan? So, kailangan mayroon tayong mass testing. Pag hindi tayo nag-mass testing, dadami lalo. Kasi, kung effective talaga itong anti-flu formula sa supported treatment, lahat nga talaga magiging asymptomatic tao. So, sana po, maintindihan. Ano po? Ako, hindi po masyado pa hindi ako nagmamadali dito na siyempre, hindi ko pa naman na-prove to talaga sa virus, sa COVID virus.
Pero sa flu, sa trangkaso, tested ko na po. Matagal ko na itong ginagamit. Itong formula ko na to, matagal ko na itong ginagamit. Tested ko na po. Talaga napapababa niya yung sintomas. Paano nga, tulad ko, nung unang araw pataas, biglang na nung tumalab na yung gamot, bumaba na. So asymptomatic na ako. Bigla ako naging asymptomatic. Pero kung di ako umiinom na gamot, bagsak ako nun. Higa. Talagang daramdamin ko yung sakit ng katawan, sakit ng ulo, yung so lahat ng sintomas kung wala akong iniinom na magaling na gamot. Ano po? So sa susunod na pong video na lang natin ulit pag-usapan. Mas bibigyan pa natin linaw. Ano po? Pero sana po mag-gets nyo na.